kasabay ng pagdami ng populasyon ng tao ang siyang pagbaba ng bilang ng populasyon ng mga malalaking isda sa dagat. Kung kaya naman iba't ibang paraan ang sinusubukan ng mga eksperto para hindi tuluyang maubos ang laman ng dagat. May mga solusyon naman, actually yung sa Bureau of Fisheries ngayon, ang gusto talagang i-espouse talaga ngayon is yung productivity or yung supply manggaling sa aquaculture. Specifically mariculture. Kasi yun, kinakukulture mo, hindi ka nag-extract sa para doon manggagaling yung pagkain ng tao. No? Pinuntahan namin sa Quezon ang sinasabing isa sa mga posibleng solusyon sa big fish extinction, ang mariculture zone. Pag sinabi pong mariculture at artificial po to. Ibig sabihin nito, yung isda sa wild, kinoculture natin dito sa cages. Proyekto ito ng BFAR para imbis na manghuli sa dagat, dito na lang kukuha ng isda. Marami nagsasabi na ang mariculture ang pipigil sa pagkaubos ng mga big fish sa karagatan. Sa ganitong paraan kasi, hindi na mapapakialaman ang kumukonting bilang nila sa wild dahil kaya na silang palakihin at hulihin sa mga cages na gaya nito. Nagpro-provide pa sila ng alternative source of livelihood para sa mga mangingisda. Ang tanong, gaano ka-efficient at gaano ka-effective ang mariculture at ano ang long-term effects nito sa environment? Tatlong klase ng big fishes ang inaalagaan ngayon dito sa mariculture zone sa Quezon. At isa na rito ang mamahaling lapu-lapu. So kitang-kita nyo dito kung gaano kalaki yung mga lapu-lapu dito sa cage na to. Ayan, nagwawala na sila. Kasi inaangat natin yung net. So medyo napapaangat sila. 3 hanggang 6 na buwan lang daw ang pag-aalaga ng mga isdang ito para maibenta na sa merkado. Too much feeds na pinapakain natin na hindi naman kailangan ng isda ay nagdudulot ng masama sa tubig. So magkaroon ng pollution yung ating environment na yun ang iniiwasan ng BFAR. Bukod sa aquaculture, iba't iba rin ang mungkahi para masolusyonan ang pagkaubos ng big fish. Siguro if we're going to limit lang yung fishing, no? And then if we can just optimize yung utilization nung fish. For example, kasi nga ngayon pinagbabawal na rin natin yung dati pa naman yung maliliit, no? So, kung hahayaan natin mas malaki, so ibig sabihin mas marami kang in terms of body weight, mas marami kang makakain, no? So kaya nating lumaki-laki muna bago natin hulihin. Sa Masbate, kitang-kita raw ang resulta sa dagat dahil simula nang matigil ang pagdidinamita kung saan apektado pati malalaking isda, sumasagana ulit ito. Marami po dito nag-illegal noon. Noon, sobra talaga. Walang tigil ang putukan. Marami man isda na mamatay. Kasi nga wala nang isda eh. Yung lagi nagpapasabog. Nung natigil yun, mga 6 na buwan, bumalik naman yung isda dito sa amin. Dito naman sa Malapascua sa Cebu, may ibang kampanya akong natuklasan tungkol sa pangangalaga ng kanilang ipinagmamalaking big fish na treasure shark. Isang awareness campaign ang kanilang proyekto. Bakit sila nanganganib? Bakit sila naubos? Ay maraming mga taong nangabuso sa karagatan. Tama yan. Bawal kumukuha ng treasure shark. Kasi yung nagpapasikat dito sa atin yung treasure shark. Sabi nila sa iba daw mayroong treasure shark tapos hunting lang. Tapos kakainin. Dito sa Malapascua, nakita ng mga tao na mas malaki ang pakinabang sa isdang buhay kaysa sa isdang patay. Mas malaking kita ng shark kung buhay siya kaysa patay. Tatlo lang naman nagpa-profit kung patay yun eh. Yung fisherman, yung middleman, at saka yung restaurant. Pero kung buhay ang shark dito, maraming nagpa-profit. The butter is spread evenly. O, yung kampanya ko pakitulungan na lang kami.
Isang simpleng proyekto ang sinimulan namin, ang Save the Big Fish Drive. Nagpamigay kami ng flyers na naglalaman ng ilang impormasyon tungkol sa big fishes at kung paano sila masasagip. Sa paglaki ng ating populasyon, lumalaki rin ang ating konsumo ng mga malalaking isda. Kaya naman sa taon 2050, inaasahan na mauubos na ang mga laman dagat. I learned na kailangan maging responsable tayo sa pagkain natin ng isda. As much as possible, lessen yung consumption ng mga big fishes. So from the fly or even from the talk of Kiko, because at this point, we're experiencing food shortages in the Philippines. And to be disciplined and to be respectful of the resources are two things that we've got to remember. Hindi ko na rin pinalagpas ang pagkakataong ito na mamigay sa sentro ng bagsakan ng isda, sa Navotas Fishport. So ito, bigyan ko kayo ng yan, Save the Big Fish campaign para makatulong lang ba doon sa mga hindi pa nakakaalam na iba. Okay, thank you po ha. Maraming salamat. Matapos ang pamimigay ng mga flyers at sandaling pagkausap ko sa mga tao tungkol sa campaign na ito ang kanilang mga iniwang pangako. Pinapangako ko na hindi kami magkukonsinti sa mga umuhuli ng mga dynamite fish na magbebenta kami noon. Hindi. I-report kagad namin sa kinakaukulan. Gumawa kami ng isang Facebook fan page para sa aming kampanya. Nakalista dito yung ilan sa mga pamamaraan kung paano kayo makakatulong, gaya ng halimbawa kung paano nyo ma-identify kung nakuha sa maling pamamaraan ang pagkuha ng isang isda o yung halimbawa, huwag tayong mag-aksaya ng mga isang ating kinakain. Lahat kayo pwedeng sumali. Born to be Wild, my show is an outdoor environmental. Nagsimula ang lahat sa simpleng hakbang. Sana ay matupad ang mga pangakong ito. Ikaw, ano ang gagawin mo? Ako si Kiko Rusya. At ako si Doc Ferds Resio. Born to be Wild. Eto, may dalawang pating dito. Actually, okay pa nga yan kahit paano umabot pa sa pagbenta yung katawan ng pating. Kadalasan nangyari sa laot pa lamang since very prized at very valuable yung mga shark's fin. Pagkahuli ng pating, tinatanggalan na to ng fins at binabalik yung kawawang pating sa dagat para mamatay.